Grabe 'to si Inday, grabe 'no. Talagang binalikan niya lahat ng balasuba sa kanya sa House of Representative. Oh my God. Talagang iisa-isahin niya talaga. Iisa-isahin niya talaga. I think lalahatin niya, eh. Meron lang isang ano, eh, meron lang isang congressman diyan sa Manila na hindi masyadong nagpa-participate. Hindi masyadong nagpa-participate dun sa Duterte ano nila, dun sa Durog Duterte plano ng House of Representatives. Isa lang yun, eh, isa lang yun. But the rest talagang ano na, talagang go na go na. So, makita natin yung tapang ni Inday and this is the Inday that I want. This is the Inday that we should support, yung lumalaban. Kailangan ni Inday yung support natin ngayon, eh, above anything else. Makita niyo naman si Arnel Quirubin, after being endorsed by PRRD, he never really said anything. Di siya nag-thank you, di siya nag-ano, wale. Pagkatapos, umattend siya sa misa kasama yung mga left-leaning groups. Yung mga left-leaning groups. Ayan, meron pa silang photo op, kasama, pinost ni Teddy Casino, kasama niya sila Franz Castro, kasama niya sila ano, ganyan-ganyan. So that is why ako sinabi ko nga sa inyong lahat, I will stand by Inday's choice. Inday needs our support right now. Nakita niyo naman talagang lumalaban siya, sumisipa siya. So, siya yung nasa frontline, eh. Siya yung nasa frontline. Tatay niya yung nasa Hague, siya yung haharap sa impeachment. So, hayaan natin siyang dumiskarte kasi she would be the one to create the most strategic action. Walang iba, eh, walang iba. Siya yung pinaka nasa posisyon para gumawa ng desisyon to strategize. Kaya mag-usap-usap tayo sa mga kaganapan ng buhay. Ayan, nakakaloka ang mga lumalala 'tong issue tungkol sa 20 pesos na bigas ano, and I think we really have to talk about it, like sitting down. Diyos me. Paseryoso 'tong usapan tungkol dito sa 20 pesos na bigas. And ano talaga, parang sobrang kadiri yung twist nila dito, talagang it is really to deceive, eh. Unang-una gusto nilang mangyari dun sa 20 pesos per kilo ng bigas, gusto nilang i-deceive ang tao. The price of bigas was not driven down. Hindi bumaba ang presyo ng bigas dahil mababa ang presyo ng bigas. Okay? Ang presyo ng bigas ay bibenta nila ng 20 pesos. Ito ay mabibili mo lang ng up to 10 kilo sa isang linggo. Hindi ka pwedeng bumili ng mas marami. At pagkatapos, bali parang 40 kilos in 1 month, ganyan. Pagkatapos, ang sabi ni Auntie Claire, ang ibebenta ng 20 pesos ay yung usual na binebenta ng NFA na 33 pesos per kilo. Ang 20 pesos na bigas ay subsidized rate. So, hindi nito pinababa ang presyo ng bigas. Nakakahiya, no? Tawag dito, grabe yung, makita mo talaga na na this is really panloloko sa sambayan ng Pilipino dahil I saw some contents of, yung mga BBM vloggers. Yung mga BBM vloggers, I saw some of their contents. Talagang, grabe talagang manloko. Manloloko talaga sila ng tao. Dalawa live pinapanood ko, baka magpakita na si VP. Ay, oo, nakaabang rin ako dun sa live ni VMR. Papunta na raw si VP, eh. Papunta na raw si VP. Tapos, ayun. So, kapagka live na si VP, ay, teka, live na pala siya. Wait. Teka, live na pala si VP. Wait. Punta muna tayo doon, ha. Bayad ka para bumoto sa akin. So bakit pa ako magbibigay ng tama at totoong serbisyo? Kami doon sa syudad ng Davao, hindi kami naglalagay kailanman ng budget na pambili ng boto. Alam mo anong nangyayari sa Davao? Yes, ma'am. Ang mga taga-Marawi, nasa Isla Verde, nasa Boulevard, boboto sila sa umaga sa Davao City dahil boboto sila para sa mga Duterte.
Tapos, babiyahe sila papuntang Marawi, Maguindanao, Cotabato City dahil boboto sila para sa bayaran doon. Diba? Truck kayo na bumabiyahe panahon ng halalan para kumuha ng pera sa mga kapitbahay. Mga flying voters, ilang beses ko na yan sinabi sa COMELEC. Kailangan automated ang listahan ng mga tao. Dahil kung hindi ninyo ginawa yan at hindi niyo binayometrics yan, ganyan lagi ang kultura ng ating halalan. Boboto dito, lilipad sa Bulacan, boboto doon, tatanggap. Ganyan sa amin. Hindi kami nagbibigay. Boboto sila, sa umaga, babiyahe sila, tapos boboto sila doon sa kapitbahay namin. Doon kasi may bigayan ng pera. Yan ang nangyayari sa atin. Sabi ko nga, walang problema. Kunin natin ang pera. Pero pag-isipan natin ang ating mga leader. Dahil yan ang kinabukasan. Yan ang magdadala sa atin sa tama o maling kinabukasan ng ating bayan. Alam niyo, masakit sa akin yung pagbibili ng boto. Dahil nga, nawawala yung respeto ng tao sa isa't isa. Nagiging transaksyon. Mahalin mo ako, bayaran kita. Pag hindi mo ako bayaran, hindi kita mamahalin. Nagiging transaksyon ang ating mga relasyon sa ating mga kababayan. At masakit sa akin dahil sino ba at kaninong boto ba ang binibili ng mga politiko? Sa mga mayayaman ba? Sa mga mataas ba ang trabaho at natapos? Mga doktor, binibili ba ng 2,000 ang kanilang boto? Mga engineer na kumikita ng 1 milyon isang buwan, binibili ba ng 2,000 ang kanilang boto? Hindi. Ang binibili ang boto, yung mga tao na araw-araw naghihirap, nagtatrabaho, naghahanap buhay dahil ang 2,000 ay napakalaking bagay para sa pamilya nila. Yung mga taong naghihirap at walang-wala. Masakit yun. Dahil pinagsasamantalahan yung kahirapan ng mga tao. Dahil ba walang-wala ako, bibilhin mo na ang aking dignidad at prinsipyo. Yan ang ugali natin, mga Pilipino. Kung sino yung naaalala, bahala na. Hindi ko na tatanungin kung ibibigay mo ba pangako mo. Kung sino yung sikat. Kung sino yung malaking pamilyang politiko. At ibinibigay natin yung pagkatao natin sa taong magbabayad, sa tamang presyo. Kaya kailangan, madami ang nagtatanong, ano bang magagawa namin? Ano bang matutulong namin, Inday Sara? Wala na kayong matulong sa akin. Tumulong na kayo. Ginawa niyo na akong pangalawang pangulo ng ating bayan. Oh, sa susunod yun, sir. Pero sandali lang, sir. Nandito muna tayo. Huwag niyong kalimutan, hindi ako kandidato. Botante ako ngayong eleksyon na ito. Nagpapaalala ako sa inyo kung ano yung dapat gawin natin. Baguhin natin ang ugali natin sa pagboto ng mga kandidato. Ilang araw na ako umiikot sa iba't ibang lugar sa Visayas. Baka dahil naging 20 pesos yung bigas doon dahil umikot ako doon nung galing ako sa Marlete. Ngayon ako napaisip pa. Tama. Oo nga eh. Bukas 20 na yung bigas ninyo dito kasi dumaan si Inday Sara. Salamat kayo sa akin! Ngayon lang ako napaisip na na. Galing ako sa Marlete, Cebu, Negros. Bacolod, Negros Occidental. Lahat ng madaanan ko, Manila, Quezon City, nagtatanong, kamusta na ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang dami ng mga hindi ko kilala, nagsasabi, ikamusta mo kami kay President Duterte? Kahit hindi kami magkakilala mga kababayan natin kung saan-saan. Okay lang po si Pangulong Duterte. Wala naman po siyang problema sa sakit. Ang kanya lang ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong maglaba, hindi siya marunong magluto, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. At isa pa doon, siya ay may edad na, 80 years old, si Pangulong Duterte. Ano daw?
Ibaba ang cellphone sa harapan. Sabi ko sa kanya, alam mo ang pinakamadali dyan? Itlog na lang, halu-haluin mo lang yan, dagdagan mo ng asin at paminta, tapos lutuin mo sa mantika, okay na yan. Sabi niya sa akin, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig. Magpaluto ka pa ng itlog. Yun lang naman ang kanyang challenges o nahihirapan siya doon sa loob. Noong may Coke Zero doon sa Air Supply kasi may vendo siya. May vendo sila. Noong kanina tumawag siya sa akin. Ganun pa rin, kinakamusta ko siya. Kamusta ba? May nararamdaman ka ba? Masakit ang ulo mo, masakit ang tuhod mo. Sabi niya, hindi, masakit lang ang aking puso. Sabi ko, sabihin mo sa doktor, sabi niya, bakit masakit ang puso mo? Sabi niya, ay, nawala na kasi ang mga girlfriend ko. Sabi ko, ay naku, huwag ka mag-alala dahil may 2 girlfriend dyan sa labas ng kulungan, nag-aaway, nag-aantay na lumabas ka. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba sa away ang nanay mo? Sabi ko sa kanya, ay naku, wala na siyang pakialam sa'yo. Yan po ang update kay Pangulong Duterte. Sabi niya kanina, kailan mo ba ako ilalabas dito sa detention center? Sabi ko sa kanya, relax ka lang dahil mamayang gabi meron kaming meeting doon sa distrito ni Joel Chua. Ay, sorry. Distrito ni Apple Nieto. Paki-like naman guys, paki-like 1,288 like viewers. Paki-like po. Nasaan yung apple ko? Ito yung apple ko. Hindi man ito pulang-pula na apple. Uy, nanluspan man ito ang apple. Apple ko. Bakit namumutla itong apple na ito? Ha? Kakuratan. Saan ako? Ano magawin ko? Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala, mamaya nandun kami sa distrito ni Apple, Chua. Ay, ni Apple, niya to. Apple niya to. Nagugulo ko. Apple niya to. Pag-uusapan namin kung paano ka namin kidnapin dyan sa Hague at ibalik sa Pilipinas. Yeah! Sabi niya, huwag mo akong kalimutan dito dahil mabubulok ako dito. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Marami ang nagdadasal sa Pilipinas at sa buong mundo para maibalik ka sa ating mahal na inang bayan. Yung mga nagtatanong kung kamusta si Pangulong Rodrigo Duterte, meron po kaming maliit, short, maikling video para sa inyong lahat. Rate of poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about being hungry. Dahil umano sa konsehan sa droga. Pinagtataga hanggang sa mamatay ang natutulog na maglola. Bugbugin ng dalawang suspect na nila. At bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Never di sila alis. Akala, mga batang nag-vlogging, nagkalat sa gitna ng bahay. Mga taong pinagbabaril habang bili ng pagkain sa karinderya. Sumasalat sa social media ang video ito ng mga maliit sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn money. May trabaho ang suspect at gumagamit pa umali ng droga. good luck sa atin lahat. Sa halip na tutukan ang kumakalat na Kaya guys, 1,400 na viewers. droga at korupsyon. 300 pa lang 60 ang Mas like. iuna ang sariling Walang bayad interes po yan, at guys. kasakiman sa Like. kapangyarihan. Itinapon palaban ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Mula nung si Tatay Digong ang naging Pangulo, tumahimik yung mga Pilipino. Nagkaroon ako ng Facebook. Yung anak ko, kumbaga hindi sila sinigaan sa lahat. Sobrang happy ako. Dahil nung umupo si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutugis sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin, mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug users,
ayaw eh. Pero kami, lalo kami mga OFW, naman namin ang safety sa aming pamilya. They're trying to be powerful and they're trying to be just a nobody. I used to describe the brightest harvest of mine, shining bright. And in a few days, I will be just Diego Duterte from Danalo Cebu and Hamsan. Lubos na minahal ni PRRD ng PNP at AFP. Pag ako ang nanalo, kaagad, dublado ang sweldo ng pulis pati militar. Si Lalo din pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang kanal. This is not the place for debate. Guys! Hindi ko kanina. Hindi mo sunod na ulit. Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bangag na namumuno sa kanila. Philippine leader Rodrigo Duterte has been Ang sira ng paghiyap ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Hindi sariling mithiin. Miss Joey sa District 6. Nais nating katawanin Makita tayo roon. ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isabihin ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Hindi pa tapos ang paghiyap ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inang bayan. Ikaw at ni Marcos ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Muling binusisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang DOLE at DSWD na walang listahan para sa mga beneficiary ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa tingin tuloy na sila nagagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30-30, yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sorting, you get 30-30 million, 90 million lahat yan. 30 million AX, or AKAP, 30 million na MAIT, and 30 million na upad. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon daw nakakita si Davao City Representative Isidro Ungab ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang tinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bican Report ng 2025 National Budget na anilaban sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amounts sa Department of Agriculture at ang program funds na anilaban bilyones na halaga. Na-promote pa nga ang mga instrumento ng pangihigap kay PRRD. Police Brigadier General Eugene Fajardo and family negotiated between he and his family to join the president for local opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, if I get to live in the last day of my term, I'd like to say something, and maybe I'll cry. Gusto mo umiyak dahil hindi ko anong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. Ito. You can save the Philippines. Act now. Vote Duterte. Yun, Duterte. Duterte! Duterte! Duterte!
Sino yung mga maranaw dyan sa likod kanina? Kayo na bahala kay Tore. Si Congresswoman Apple Nieto na ang bahala kay Joel Chua sa tulong ninyo. Noong ako ay bumabiyahe galing Cebu City papuntang Negros, nag-barge ako, tumawag sa akin si Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya sa akin, diretsuhin mo na ang mga kababayan natin. Diretsuhan na og hangyo ang ato ang mga kaigsuunan. Na diretso ang boto ninyo para sa 10 senador ng mga Duterte. Yon! Duterte! Si Bongo Bato de la Rosa, Jimmy Bondo, Rodante Marcoleta, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.D. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Pastor Apollo Kibuloy, at Richard Mata. Bakit kailangan diretso ang boto natin? Bakit kailangan tinatawag na block voting o straight vote ang gagawin natin? Dahil unang-una, kapag hinaluan ninyo ng ibang kandidato o leader na sa iba ang kanyang pamumulitika, ay magkakagulo lang, mag-aaway lang lagi at magbabangayan lang lagi. Pangalawa, kapag mataas ang boto at malayo ang agwat ng mga boto, ay mahirap siya habulin sa dayaan sa makina. Kaya dapat malaki at marami. Katulad ng block voting ang kinakailangan. At pangatlo, kailangan nagkakaintindihan yung mga leader kung saan ba talaga papunta ang ating bayan. Dahil yung 10 senador ng Duterte, naiintindihan nila na kailangan natin ituloy ang nasimulan ni Pangulong Duterte sa tunay na pagbabago. Noong kami ay tumatakbo, noong taong 2022, ang plataforma namin ay continuity o pagpapatuloy at unity o pagkakaisa. Hindi natin nakikita yon ngayon. Wala tayong nakikitang pag-usad papunta sa kaunlaran ang ating bayan. Ang naririnig lang natin ay bagong Pilipinas, pero wala namang nagbago sa ating bayan. Kundi, lalo pa tayong nagugutom. Ang daming mga pamilya nagutom. Tumataas ang kahirapan at sobrang dami ng ating mga kababayan ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kahit illegal ang paglabas nila sa ating bansa at illegal ang pagpasok nila sa ibang bansa para lang maghanap buhay sa kanilang pamilya dahil walang oportunidad ng trabaho at negosyo dito sa ating bayan. Para bang wala ng magandang kinabukasan dito sa ating bayan. Kaya wala tayong nakikita na bagong Pilipinas dahil nagkamali. Pasaylo ako ninyo ha, ako bitaw ang hinungdan ato. Pero human naman kung pangayo pasaylo. Nagkamali tayo ng pili dahil yung ugali nga natin sa pagboboto ay hindi natin binago. Kaya kailangan natin baguhin ang ating pagboto. Idiretso na natin ang 10 senador. Tulad din ng dito sa siyudad ng Maynila. Kung sino yung mga kasama ng ating Mayor Isko Moreno Dumagoso, yun na rin ang piliin ninyo diretso. Dahil, tulad ng sinabi ko sa kanila, kung pipili kayo ng mayor dito, pipili kayo ng vice mayor sa kabila, pipili kayo ng 2 konsehal dito, 3 doon, o ilan ba? Hati-hatiin ninyo ang boto, magkakagulo lang din ang inyong lokal na pamahalaan. Hindi makakagalaw ang mayor ninyo. Hindi din makakagalaw ang vice mayor ninyo. Kaya kung pumili na kayo, na kay Mayor Isko Moreno kayo, lahat ng kasama niya, kasama na ang ating Congresswoman
Apple Nieto ay iboto na ninyo. Yes. Hindi, para kay Joel Chua ito, antay ka. Yari ka talaga. Sabi nung bata, kasi sabi niya, sorry. Bigay daw yung apple. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan, hanggang siya ay mamatay. Yung apple na yan, yari ka dyan. ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Alam nyo? Lupit! Diba si Snow White kumain ng apple, tapos sa bilaukan, apple yan. Bigay mo yan sa kanya, saksak mo yan doon sa bibig niya. Alam niyo si Joel Chua ba? Siya ba may-ari ng in-bitin? Ha? Hindi. Yung may-ari ng in-bitin. Kasi alam niyo, dala-dala niya yan lagi, yung hupya na yan doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing nila, nakaupo ako doon, nakita ko iba't ibang kulay ng NBT. Pagdating sa akin, hindi ako binigyan ng hopya. Yari ka talaga, Chua. Parang hindi ako nagugutom. Parang hindi ako karapat-dapat bigyan ng hopya. Tapos, sinasabi niya, abogado siya, nung nandoon ako at pinapaoath niya ako, magsumpa ka. Sabi ko, bakit ako magsumpa? Nakalagay sa rules ninyo, ang manunumpa lang ay witness. Hindi naman ako witness dito. Resource person ninyo ako. So bakit ako manunumpa? Huwag ka mag-alala. Yung apple na hawak ni Apple ang solusyon. Tapos, sige na. Huwag na yan si Inday Sara, hindi sumasagot. Hindi niya masagot. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Tapos sabi ko, okay, sige, walang problema. Pinatawag nila yung mga kasamahan ko sa aming opisina. Walang problema. Sabi ko, anong gusto ninyo? Sige, pupunta kami. Kaya naman namin sagutin yan lahat. Sige. Pagdating doon, kinulong na niya yung isang kasama namin, si Yusek Lopez. Nagalit na ako. Dahil ako naman yung hinahabol ninyo. Ako yung gusto ninyong paalisin. Ako yung gusto ninyong sirain. Bakit nyo dinadamay yung mga kasama ko sa opisina? Sinabi niya, pasensya na. Sinabi niya sa kapatid ko, pasensya na. Sabihin nyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito, sundalo lang. Kayo, sundalo kayo. Kami, sundalo kami ni Martin Romualdez. Hindi lang buhaya, sir. Tambalos-los yun na buhaya. Tambalos-los na buhaya, laki. Sinagot siya ng kapatid ko, sundalo tayong lahat. Pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. Yan! Hindi ko nga alam kung paano nyo napili yan si Joel Chua, pero nasabi na sa akin eh. Yan ang karakas ng inyong congressman. Ganyan ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng hopya. At sundalo daw siya. Hindi ko lang alam kung kaya niya yung hirap ng pagiging sundalo daw siya. Pero hindi naman niya sinusunod yung tama. Ang sinusunod niya ay yung mali. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila
at niyurakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple Nieto? O hindi lang iboto, ano pa ang dapat nating gawin? Ikampanya. Idala sa lahat ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0 yang putang inang Joel Chua. Putang ina mo, Joel Chua! Para mga kabayan, talagang sulit na to. Wala nang kimi-kimi to. I love it! I love it! Wala nang kaikikan dito. Duterte na. Duterte! Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Saan nyo naman yung chant nyo dyan? Ayan, anyway. That is the event. Thank you very much, VMR channel. Guys, punta kayo sa sa channel ni VMR. I-thumbs up niyo yung live niya. Ayun, dahil napakasipag niya, no? Talagang sinusundan yung mga events ni Inday at na-update tayo dun sa mga activities ni Inday dahil dyan sa kanyang live. Ayan. Nandito siya sa backstage ko eh. Kung merong mga ganap, i-up ko uli yung sa niya, yung sa channel niya. Grabe to si Inday. Grabe, no? Talagang binalikan niya lahat ng balasuba sa kanya sa House of Representatives. Kagabi, kay Valeriano yata yung kagabi, district ni Valeriano. Si Valeriano, yung, oh my God, talagang iisa-isahin niya talaga. Iisa-isahin niya talaga. Nagpunta si Inday kahapon, kasi si Congressman Valeriano, I think District 2 yata ng Manila yan, si Valeriano. Ano ang tawag dito? Yung privilege speech niya, yung nag-trigger nung hearing ng Committee on Good Governance and Public Accountability. Ayun. So, I think lalahatin niya eh. Meron lang isang congressman diyan sa Manila na hindi masyadong nagpa-participate. Hindi masyadong nagpa-participate doon sa Duterte, doon sa Durog Duterte plano ng House of Representatives. Isa lang 'yon. But the rest talagang talagang go na. Ayun. So, pag nagpunta si Inday sa District 6, pupunta ako. Ayun. So, makita natin yung tapang ni Inday. And this is the Inday that I want. This is the Inday that we should support. Yung lumalaban. Yung talagang kaya nga sabi ko sa lahat, please, kailangan ni Inday yung support natin ngayon eh, above anything else. Hindi pa nag-react si Inday doon sa plus 2 nung tatay niya, no? Kasi parang sinabi niya, nung nag-usap sila, basta Duterte daw yun sa tatay niya. Ganon. Hindi niya na kinonfirm kung tama yung sinabi ng kapatid niya, ni Pulong, about Kerubin and Gringo Honasan. Hindi niya kinonfirm kung meron rin ganon. And si Pulong, parang hindi rin naman niya inulit yung finload niya na idea na yun, I wanted to kasi parang yung reiteration kasi yung magsasabi diyan eh, if it is a legitimate endorsement or it is just a message. And makita nyo naman si Arnel Kerubin, after being endorsed by PRRD, he never really said anything. Di siya nag-thank you, di siya wale. Pagkatapos, umattend siya sa misa kasama yung mga left-leaning groups. Ayan, meron pa silang photo op, kasama, pinost ni Teddy Casino, kasama niya sila Franz Castro, kasama niya sila ganyan. I don't think I don't think PRRD would really endorse someone like that. Ganon. So, kung talaga mang may sinabi si PRRD about Gringo Honasan and Arnel Kerubin, I think it's really more of a message rather than an endorsement. Ayan. So that is why ako sinabi ko nga sa inyong lahat, I will stand by Inday's choice.
Inday needs our support right now. Nakita nyo naman talagang lumalaban siya, sumisipa siya. So, siya yung nasa frontline eh. Siya yung nasa frontline. Tatay niya yung nasa Hague. Siya yung haharap sa impeachment. So, hayaan natin siyang dumiskarte. Kasi, she would be the one to create the most strategic action. Walang iba. Siya yung pinaka nasa posisyon para gumawa ng desisyon to strategize. Ayan. So yun. Sana sinama ni VP Sara Zamboanga del Sur, yung 2 congressman namin pumirma sa impeachment, sabi ni James Botoy. Ayan. Syempre, I don't think mapagbibigyan lahat, pero ayun, makikita natin kung, sabi ni Chris Pedayo, recent ba yun? Yes, recent siya. Recent siya. Super recent. As in this this election lang, pang midterm yun. Pang midterm election yung meeting na yun. Ayun. Parang duda ako kay Kerubin, sabi ni Juniper Oshap. I think he's a good soldier, no? Walang problema doon. Pero yun nga lang kasi, meron akong serious kung meron akong trust issues, may trust issue ako sa mga dilaw at saka sa mga NPA-aligned individuals. Ayun, sa mga mas malaki yung duda ko sa mga taong yun. Mas malaki yung duda ko dun sa mga taong hindi itinatatwa ang CPP, NPA, NDF. Ayun. So yun ang Okay ako kay Hanasan pero kay Kerubin 50-50 ako, sabi ni John Spea. Ayun. Well, yung iba, ganun ang ginagawa, 50-50, ganun. Pero take into consideration rin na si Inday, twice niyang dinefend si Aimee. Twice niya nang dinedefend si Aimee. So may reiteration talaga. May reiteration sa part ni Inday na, eto talaga yung choice ko. Although wala siyang reiteration kay Camille. Wala siyang reiteration kay Camille eh. After nung mag-attend si Camille ng alyansa. Ayan. Sabi ni Joanna Sanz, tama ma'am, I don't think PRRD will continue to endorse Kerubin, drop Kerubin. At saka ang tawag dito, kung totoo man na in-endorse ni PRRD si Kerubin, I don't think it is for election purposes. I don't think it's for election purposes. Ayun. Parang hindi ako makapaniwala na, talaga, i-endorse ni PRRD. He lost a lot of soldiers fighting this, the CPP, NPA, NDF. Pagkatapos si Kerubin, to collect votes, pupunta siya kay Kerubin? No. Ayun. Sabi ni GC68, for me, would be Aimee and Honasan. Parang questionable si Kerubin kung kasama ang Makabayan Black. Si Camille bumalik na ng alyansa, kaya X na. Ayun. Wag yan, friend, may timbudhi. Ayun, wag lang si Kerubin, baka katulad ni Anyo mag-traidor. Well, oo, tingin ko may talaga, may message talaga 'yon. May message talaga 'yon. Kasi Kerubin parang kasi ganito yung sinasabi na yung sinasabi na kasi may mga nagko-comment si Anel Kerubin, nag-comment rin siya doon sa mga pictures na kumalat, nakasama niya yung sabi niya Catholic kasi ako kaya ako nagsimba kasama ng mga kasi Catholic ako, ganyan. O talaga? Sa dinami-dami ng simbahan sa buong Kamaynilaan, magsisimba ka kung saan nagsimba si Franz Castro? Tapos magpapapicture ka pa kasama niya sa gitna ng eleksyon? So ngayon yung sinasabi kasi na hindi kasi tawag dito, syempre election, you want to collect votes from different sector, ganyan. Okay, fine. Sige, you got vote from the yellow, pink, CTGs and whatsoever. Imposibleng walang concession yan. 'Di ba? Imposible na susuportahan ka nila, kiskisang siko kayo, pagkatapos pag nakapwesto ka na, hindi mo sila pagbibigyan. Imposible yun. And, sa rin natin, sa normal rin ng mga taong kagaya namin, kung kunwari, tinulungan ka nila ng eleksyon, pagkatapos naging senador ka, pagkatapos tinraidor mo sila, it also doesn't reflect good on you, 'di ba? So parang sa akin, may naiintindihan ko na election is a game of numbers, but there are non-negotiables.
'Diba? There are non-negotiables. Eh, unang-una, di man nananalo yung ano, na unti-unti na nga namin fina-flash sa inidoro lahat ng mga ano eh, lahat ng mga kaliwang party list eh. Ayun. Solid Duterte ako, Honasan and Aimee, final na yan. Boboto na ako bukas, online kami, sabi ni Mera. Ayan. BBM admin thought by kidnapping PRRD, there will be no one to campaign. But they forgot the VP Inday Sara Duterte will be PRRD's successor. Totoo. And, ano ha, si Kitty, di ba, magka-campaign na din? I mean, they really have to start working now kasi April 25 na, 26 na bukas. We have a little less than 15 days. Grabe, pukpukan na to sa kampanyahan. Ayan. Sabi ni Chio, hello Miss Joey, watching from UAE po. Si Colonel Kirubin, kapitbahay po namin yan sa Bulacan, sa may Francisco Homes. Taga doon ba siya? Mas maigi na lang po na wag si Kirubin, di bale, Duterte at Honasan, okay na po yun. Sabi ni ano. Ako, supportahan ko si Senator Aimee eh. Kasama talaga siya dun sa listahan ko kasi Inday defended her twice. So, ayun. So, parang, yung iba, kasi parang ang iniisip nila, ano, no? Ako pinag-isipan ko rin to for quite some time. Yung iba kasi, ang feeling nila, Senator Aimee has the hand in whatever it is that is happening. Kumbaga parang sinasabi nila na, hindi siya ang may utak niya, siya may utak dun sa pambubudol, ganon. And this is something that I thought about for quite some time na, tingin nyo ba may hand si Aimee doon sa pambubudol ni Bongbong Marcos? I want to hear you out on this. Tingin nyo ba meron talagang hand si Senator Aimee sa pambubudol niya, sa pambubudol ni Bongbong Marcos sa ating lahat?